So hello guys, have a good day. So for today's video, mayroon tayo ditong gagawin. So ang gagawin natin is yung tatry natin yung bagong method ng jailbreak. So meron ako ditong PS4. So check muna natin kung ano siyang anong version siya. So ito na yung PS4 natin. So check muna natin yan kung ano ang kanyang version. So on muna natin yung video. So andito tayo ngayon sa ating PS4. So check muna natin kung ano ang kanyang version. So login muna tayo. Then punta tayo dito sa system. System info. So yung version niya is 11.50. Yan. So malayo sa version na i-jailbreak natin. So ang jailbreak natin is nasa 12.02. Pero ang gagawin natin is i-update natin to sa panibagong version. So yung panibagong version is 12.52. So connect muna tayo online. So gagawa muna tayo ng account na panibago. So ngayon ang gagawin natin is magsa-sign in muna tayo sa ating mag-wifi muna tayo. Ayan ito. So set up muna tayo ng internet. So ayan. So update muna natin to. So punta muna tayo sa update. Ayan, nagda-download pa siya. So antayin natin yan matapos. Then update natin. So ayan, natapos na yung ating update. So mag-a-update na siya. So preparing for install na siya. Tap natin to sa taas. So ayan, install na natin yung update. So nasa version 12.52 na tayo. Update na natin siya. So antayin na matapos to. Ayan, natapos na ang ating update. So check natin yung kanyang version. So ayan. So check natin yung kanyang version. Confirm lang natin. Ayun. So version 12.52 na tayo. So exit muna tayo. Then switch user tayo sa new user. Then magla-login tayo. Sign in tayo sa ating Japanese account na ginawa natin. So sign in manually. Tingnan natin. Yung.com. Then yung password. So medyo mahirap ka. So ayan, nakasign in na tayo sa ating Japanese account. So next na lang tayo. So ayan, naka-login na tayo sa ating Japanese account. So magda-download lang tayo ng demo account. Hindi demo account, demo games pala. So search muna tayo. So nag-search na tayo. So i-download natin yung Hamidashi Creative. Yan. So check natin dito sa ating Google Translator. Yan, Hamidashi Creative trial version. So download na natin yan. So gagamit pa rin tayo ng sana yung download.
So, nagda-download na siya. So, antayin na lang natin matapos. So, konti na lang. Yan, konti na lang. Sana yung, ano natin yan, konti na lang. Matatapos na. So, ayan, na-download na natin yung kailangan natin na games. Punta tayo dito. Ayan, meron na. So, punta muna tayo dito sa ating settings para sa ating account. So, account. Ayan. So, set muna natin to as primary. Ayan. So, activate na natin. So, as primary account na siya. So, ayan. Activated na siya. So, click natin yung X. So, titingnan natin, check natin kung primary na ba siya. Ayan. So, kung makita nyo dito sa baba, saan na yung ano natin kamay? Ayan. So, ayan. This PS4 is activated as your primary. So, exit na natin yan. Then, shutdown na natin yung PS4. So, nandito na yung games natin. Ayan. So, shutdown na natin yung PS4 para sa revert process. So, dito na tayo. So, re-revert na natin to. So, magwa-wirings lang muna tayo. Ayan. So, natin siya tanggalin kasi tatanggalin natin yung board. So, baback up muna natin yung unang-una. Ito, din yung Syscon. So, tanggalin muna natin to. Yan. Yun. So, ito siya. So, install muna natin tong chip dito. Ayan.
Yan, check natin dito sa microscope kung tama ba. So ayan, so okay siguro yan. Good siguro yan pagka-solder. So baback up na natin to. Uh, so pro-program muna natin to doon sa ating laptop. So na-plug na natin sa ating laptop yung ating programmer. So punta lang tayo dito sa ating ayan, flash reader. So open lang natin siya. Then tutik natin. So ayan, titingnan ko pala kung anong number niya. So nakita na natin. So ito siya. So tutik natin ulit. Ayan. Select natin. Then re-read na natin. So ayan, lumabas na si Sony computer. So binaback up na niya yung ating BIOS. So antayin natin ito matapos. So ayan, natapos na natin. So save muna natin to. Dito ko muna ito si-save sa driver. So rename natin ito. Nor1. So dalawa yung gagawin natin. So re-read ulit tayo. Yan. So pangalawang reading. So after nyan matapos, save natin ganun din. So ayan, parang natatapos na. So success na siya. So close na natin to. So hindi muna natin to. Hindi close. Save muna natin. Pang second time. So save. So rename natin to. Number 2. Yan. So after nyan, pwede na natin itong i-close. Then punta ulit tayo dito sa ating VTools. So version 1.8 na tayo. So chip. Yan. So babras tayo, number 1. Enter. So babalik lang tayo. Select natin yung Lua. Yan, number 5, Lua. So compare natin kung identical ba yung dalawa. So identical sila. So balik tayo. So gamitin lang natin yung number 1. So ayan. So bago yan is select muna natin yung 1 para ma-enable yung UART. So na-enable na yung UART. I1 ulit. So na-enable na yung UART. Ayan. So balik ulit tayo. Enter. Ayan. Na-enable na natin yung UART. So dito tayo sa number 4. Switch code OS o firmware revert. Yan. So yung version natin, so balik muna tayo para ma-check. Yung version natin is ano siya? PS4 natin. Ayan na. Si CUH1106. So CUH1106. So yun yung ang tawag doon. Memorize nyo. So, number 4 tayo. Enter. Then dito tayo. So ito yung atin 1108. So select natin yung number 1. Naka-FAT kasi tayo then version 110X. Select natin 1. Napili natin. Then enter. Then mag-separate file tayo. 1. Cancel na natin. Okay. So ang gagawin naman natin ngayon, so balik tayo dito sa ating programmer. Then select natin ulit to.
Ganito. Then yung nagawa natin kanina na revert process. So ito siya. Then flash na natin. So right IC na tayo. So kuprogram na nga yung revert natin. So antayin na natin matapos yan. Sabi ko dyan. So ayan. So natapos na natin ma-flash yung firmware. So andito na siya. So nasa ano na siya natin. Nasa BIOS na siya. So close na natin to. So ayan, na-close na siya. So tatanggalin na natin yung programmer. So ayan, nandito siya. So tatanggalin na natin to. So next natin is i-wirings natin yung PS4. So ready na yung BIOS natin for flashing. So ready na lang natin yan. So tatanggalin na lang siguro natin to para lumamig. So after nito is yung sa PS4 naman. Magwa-wirings tayo doon. So ayan, ready na siya. So ito yung next natin, yung board. So magwa-wire lang tayo sa ating ito. So need natin ng microscope din. So ngayon naman ito yung mga needed natin na programmer. So ito yun. Ito siya. So i-wirings na muna natin yan. Check na tayo doon sa guide. Then meron lang tayong ihahang na pins ng chip. Punta tayo dito sa ating microscope. So nabali yung ano ko, yung needle ko. Kaya ito na lang muna. So check natin kung maluwag na ba. Yan. So okay na siya. So kuha lang tayo pang dikit. So, tapos kuha tayo magnet wire. Yan.
So check natin baka nabali, dumikit. So hindi siya dumikit. So ito na lang ididikit natin. Ayan. So check natin yung wirings. Oh, ito muna tayo. So, yan. Yun. So para safety, ito yung lagyan natin ng tape. So safety na siya. So yung iba, yun. Ito yung mahirap. So lagyan na natin ng solder paste para di magdikit. So kita ba dyan? Ano yun? Bakit malayo? Para man yung naka-zoom in, zoom out natin. So ayan, na-solder na siya. So dalawa na lang yung need natin i-wirings. Ayan. So 12 at saka 13 na lang. So dalawa na lang. So ayan. So ayan lang dalawa. So yan yung ano natin, wirings natin. Ayan. Then, yun. So yung green, tsaka yellow. Then brown yung isa. Dito yellow. Then, green yung isa. Yun yung ground. Maghanap tayo.
Dito na lang yung ground. Ito na lang sa PS4, yung ground. Ayan. So, dyan na lang. Combination lang natin. So, ayan. So, yun yung wirings natin. Kung makikita nyo dito, sa ating mainboard, ayan. So, titape na lang natin to. Ayan. Then, ito yung ating flasher. So, ayan, ground. Saka ito yung positive. 5 volts. So, ayan, ready na siya. So, ready na. Lagay lang natin sa para safety. So, ayan, natapos na natin ang wiring. So, magpo-program na lang tayo. Magdadump ng firmware. Ito na siya. Ayan. So, dito naman tayo sa ating program. So, dito tayo sa ating desktop. Nasobraan sa open. Tapos, open natin yung software. So, ito siya, yung bagong ano natin, version. So, idadump natin yung syscon. So, antayin lang natin na labas yung software. Mag-load yung software. So, connected na po yung ating syscon tool. So, ngayon magdadump tayo ng syscon flash. So, dito natin siya isi-save sa ating Lua. So, re-rename natin, open natin yung Lua. So, rename natin syscon. Yan. So, save na natin. So, automatic, idadump niya yung firmware. So, ayan, nagdadump na siya. So, tingnan natin dito. Ayan. So, pina-flash na niya yung firmware. So, antayin na lang natin matapos yan. So, dalawang ano yan, dalawang flash. So, after nyan is i-modify natin yung system. Kapatch natin. So, ayan. So, antayin natin matapos. So, ayan. So, kung titinang nyo, natapos natin. So, files are identical. So, ibig sabihin, perfect sila pagka-dump. So, okay na natin to kasi na-save na siya. So, close na rin natin to. So, ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa ating tools. Open natin yan. So, dito tayo, file browser. So, saan natin na-save yung files? Nasa Lua. So, punta tayo sa Lua. So, PS4, number 3. Then, deliver. 04, number 8.
So, Lua number 5. So, nandyan na yung save natin. So, ito yung backup natin. So, number 5. Ayun. So, didebug muna natin siya. Ayan. Debug ko na siya. So, ang gagawin natin is punta tayo dito sa number 2. Then, O2 is in BS. Then, gagamit tayo ng method A. So, recommended yung method A, hindi yung method B na nag-recommend dito. So, dito tayo sa number 1. Then, try natin. Enter tayo. Kasi mawawala daw yung license pag nasa method B. So, enter na natin. Yan. So, meron na tayong patch. So, i-close na natin to. Then, punta ulit tayo dito sa ating ISCON. So, ang gagawin naman natin is i-flash natin yung na-modified na files. Pantayin lang natin siya ma-open. Ayan. So, tapos select tayo dito. So, change lang natin to sa MD Advanced User. So, makikita natin dito, right? Ito lang. Then, ito yung patch natin. So, ra-write lang natin siya. Ayan. So, writing na siya doon sa system natin. So, antayin na lang natin matapos yan. So, madali lang yan kasi 1512 KB lang siya. Okay, so successful yung firmware data rating and verified successfully. Okay na natin to, then close na natin to. So, balik tayo dito. Kasi tatanggalin na natin yung mga wirings. So, tatanggalin na natin yung mga wirings. Ibalik na natin yung BIOS o RAM chip. BIOS chip. So, ibalik na natin siya. So, gagamit lang tayo ng microscope. Yan. So, ayan. So, check natin. So, double check natin. Para sure tayo. Okay siya. So, linisin na lang natin. Yun, malinis na. Pati rin yung discon. Yun.
Check natin kung ano pa. Maluwag. Okay. So, balik na natin. Balik na natin sa board. So, balik na natin siya sa board. So, na-wiring na natin. So, ito na. Testing na tayo. So, once na magbo-boot siya sa recovery, ibig sabihin successful yung ating downgrade revert. Then, try natin yung Lua games. So, try na natin. So, lipat na tayo dito. So, on lang natin yung monitor natin. So, na-ready na yung monitor natin. So, try na lang natin siyang i-power on. Yan. So, nag-power on na. So, titingnan natin kung lalabas ba yung recovery. Ibig sabihin, successful yung ating revert. So, antayin lang natin. Kasi nakita ko lumabas si PS4. Dapat recovery yung lalabas. So, pag ganun lang lumabas, so, balik ulit tayo. Ayun. So, yan, lumabas na si recovery. So, try natin. Close dual shock. Ayun. So, successful ang ating revert. So, ang gagawin na lang natin is, hindi na tayo dito babalik sa 11.50. So, pupunta tayo doon sa 12.02. So, yan. So, try natin mag-saksak ng flash drive. So, nasa version, ano na yun, 12.02. So, check natin. Okay. So, diretso na siya sa 12.02. So, ibig sabihin, successful ang ating revert. At saka mamaya mag-demonstrate na naman tayo sa pag-jailbreak. So, ayan, from 11.50. So, papunta na siya sa 12.02. So, ayan, nag-update na siya. So, antayin natin yan. So, ayan, nag-start na siya. So, check na natin. So, after nito is mag-jailbreak na tayo. So, ayun, nag-update na siya. So, babalik na yung dati niyang firmware pero sa 12.02 na, hindi sa 11.50. Sana lang ay hindi mag-lag yung ano natin, video. Lag talaga. So, ayun, nag-restart na siya. So, papunta na siya sa kanyang talagang system. So, ayan, nag-o-on na yung ano natin, PS4. So, tingnan muna natin kung anong version niya ngayon. And then database. So, tingnan natin kung andyan pa ba yung games natin. Hindi ba siya nakalock? So, kung hindi nakalock, ibig sabihin, successful yung ating revert na ang games is nandun pa rin. Ito siya. Ayun. So, hindi nakalock yung games natin. Ayan. So, try natin i-open. Ayan. Yan. So, successful. So, maglagay na lang tayo ng Lua para ma-jailbreak yung system. So, hindi ko napakita dito ang process kung paano. So, babalik ako ulit. So, ipapakita ko sa inyo ang jailbreak. So, na-set up na natin yung jailbreak. So, dito siya pinakita kasi complicated.
So, punta muna tayo dito sa system version. Setting na natin. Setting. Yan, system. Then, naka 12.02 na siya. So, ayan. Then, ngayon is i-activate na natin yung jailbreak. So, dito tayo sa games. So, click na natin yan. So, tingnan natin kung mag-trigger ba yung jailbreak. So, ayun, lumabas na yung jailbreak natin, yung makikita nyo sa taas. Tapos, lumabas na rin yung gold hen. Yan. Yan. So, naglo-load na rin ng gold hen. Then, punta tayo dito sa system. Yan, system info. So, naka-hen 12.02 na siya. So, successful ang ating ginawang jailbreak, nag-downgrade tayo, pagkatapos ng upgrade, nag-downgrade tayo, nag-revert tayo, then nag-update tayo sa 11.02. So, tatlo yung process natin. Unang-una, version natin is 11.50, then nag-upgrade tayo sa 11.52 para ma-downgrade yung demo games, then nag-revert tayo, so hindi na tayo bumalik sa 11.50, nag-12.02 na tayo. So, ayan. So, pwede na tayong makalaro ng mga jailbreak games. So, hanggang dito lang muna tayo. Successful ang ating revert process and jailbreak sa bagong version na 12.02. Hanggang dito lang muna tayo. Thank you for watching. Have a good day. Bye.